para po sa kaalaman ng lahat, ano ba muna itong Safe Spaces Act at saan-saan ba yan applicable? Well, ang Safe Spaces Act, para sa ating mga tagapanood ngayon, ito yung batas na mas kilala natin na bawal bastos law. Okay, it covers yung gender-based sexual harassment. Bakit may ganun? Kasi it covers yung mga tinatawag natin ngayon na LGBTQ+. Okay. Sinama na. Bigyan ko kayo ng brief history. Ito kasing batas na to ay kinover niya o finulfill niya yung gap before. Anong batas yung tinutukoy ko kasi? Yung Anti-Sexual Harassment Law, RA 7877. Kasi itong batas na to, limited in scope. Why? Meron tayong tinatawag na meron lang siya dapat authority, influence, moral ascendancy. Sino yun? Ito yung mga offenders. Okay. Tapos, meron tayong tinatawag na yun na places. Yung working, educational, or training environment. And lastly, ito yung effect. Ito yung magiging intimidating, hostile, or offensive yung mga nabanggit kong places. May mga ano pala, no? Classification? Yes, yun yung before na batas. Ngayon, bakit ginawa tong batas na to? Kasi sabi nga natin, kung ma-recall mo, gawin na lang natin yung mnemonics. Ang ginawa namin dyan ay yung aim, wet, iho. Ano? AIM. A-I-M. Kasi yun ito yung authority, influence, and moral ascendancy. So meaning, ang gumagawa nito yung offenders dito, yung may mga matataas ang rank, merong influence sa mga masubordinate nila. Okay? So again, yung lugar natin, working, educational, and training. And lastly, yung effect. Yung intimidating, hostile, or offensive. Ngayon, in comparison, kasi dito sa safe spaces, hindi na kinakailangan yung mga yun, dinagdagan. Didiscuss natin maya-maya. Opo. Effective ngayon ito, saan? Una, meron tayong tinatawag na public spaces or sa streets. Next, meron na ring online. Kung mapapansin mo doon sa lumang batas, wala kang binanggit. Oo. Ngayon may online na. Kasi way back before, hindi pa tayo naman aware. Or hindi pa naman masyadong hype yung internet. Yes, hindi pa. Di ba? And meron pa tayong tinatawag na qualified form. Next is yung working. And lastly, yung educational environment. Opo, i-discuss din natin yun. Ang dami mga nagtatanong na kagad eh. Iisa-isahin pangalan po ni attorney. Wait lang ha. Talaga na-excite na sila kagad. Like yung sa online, nagtatanong, paano po yung sa online? Relax lang, darating tayo isa-isa. Isa-isa mo na sir, para makarami. Sige. Simulan na natin ngayon ang discussion. Nag-iinit na. Ang dami ho nagtatanong eh. Okay, kalmahan nyo lang po. Ayaw daw ipag-CR. Sa gusto nilang CR, pwede daw ba isama din yun? Darating tayo dyan. Okay. Umpisahan mo natin yung mga streets. Ngayon, sa streets kasi, meron tayong dyang verbal, meron tayong dyang demonstrated, or yung stalking. Plus. Yes, okay. Diba? Wala yan noon. Again, lahat ng sasabihin ko, ito na lang in addition. Para hindi na tayo pabalik-balik. Ngayon, sabihin natin yung streets. Sa streets, meron tayong tinatawag na catcalling. Yun ang madalas eh. Ano ba yung catcalling? Akala nila parang pusa o yung paninipol. Mali. Ang catcalling, ito yung pagtawag yung, kung maririnig nila, yung miss. Diba? Pag binilisan mo yun, para ka nagtatawag ng pusa, yung miss. Miss. Yun pala yun. Yun yung talaga. Ang paninipol, ito yung wolf whistling. Ayan. Wolf pala yun. Yes, wolf whistling. So, para hindi nagkakaroon ng misconception yung mga tao. Diba? So, yung verbal, pasok dyan yung mga parang miss, ang sexy mo ngayon. Yan, kasama yan. Lalo na nangyari sa streets. At usually doon nangyayari. Mga skinita, sa Philippines, maraming may skinita rito. Diba? Doon madalas nangyayari mga pambabastos. Okay? So yan, street, number 1. Okay, ano pa? Ngayon, meron din dyan demonstrated form. Ayan, yung demonstrated naman. Demonstrated, ito yung mga meron ng actions. Exhibitionist, nagpapakita ng private parts. Naku, marami sa public transportation na yan. Yan na nga yung sinasabi ko. Ito, di ba, usually, pag dati nagbabas ako nakatayo, di ba, biglang pepreno, ang mangyayari, babangga. Nagagalit yung mga kababaihan. Tama, sasabihin, di yan, pastos mo kami. Wala bang limitation yun? Hindi naman kasi ito ay subjective lang eh. Okay. So, depende sa babae yun. Kung na-offend siya, possible. Paano kung naintindihan niya na, syempre, biglang nagpreno naman, unintentional, possible na pwede pinapalagpas yan eh. Paano kung vice versa na ngayon? Babae ngayon yung bumangga sa lalaki. Pwede mo magsabi yung lalaki na, oy, miss ha? Depende na rin sa kanya kung gusto niya, di ba? Ireklamo kung na-offend siya sa nangyari. Ganun. Diba? Oo naman, syempre. I was about to ask kasi parang itong Bawal Bastos Act or Bawal Bastos Law,
para nakafocus sa feminine, sa Hindi. women. Hindi, not only sa feminine side to. Kasi kinukonsider na rin natin dito ngayon, pati yung mga transgender, How about sa ating LGBT? mga lalaki? di ba? So, kung papansinin natin, mostly, gender-based kasi siya eh. So, kung ang pambabastos ay gender-based, usually kasi ito ay applicable sa mga other side usually. Yun yung mahihinang part. Generally speaking lang. Ha? I'm not saying na nagsisexist dito. Yes. O walang I understand. discrimination. Oo. Sir, yung sinasabi nila, bago tayo pumunta sa other areas Topics, na yes. pwedeng mangyari yung pambabastos na yan, lalo yan, nabanggit yun na streets, public transportation. Ang sinasabi ho, nagko-comment dito, paano ba naman hindi sila mababastos? Kung ang suot nila ay ganito, maikli, o kaya sila ang parang nagbibigay ng motibo na sila mabastos. Pwede bang maging, kumbaga, pangbawi yon or pangbalik naman ng isang inireklamo? Well, alam nyo, sadly but true, hindi natin po pwedeng gamitin yun. Ay, ganun? Kasi itong mga pagsusuot ng mga kababaihan ng mga sexy, it's their freedom of expression. Kung doon nila nafe-feel na confident sila, di ba, mataas yung self-esteem nila, kung doon nila nafe-feel na magaganda sila, so be it. Pero syempre, it doesn't give us the right, o wala tayong karapatan dahil sa nagsuot sila na magaganda o sexy para mag-take advantage o bastusin sila. Naku maging malino po Diba? sa inyo mga kapatid. Marami kasi nagko-comment na naku. Yan ang kasi, ginagawa kasi nilang, minsan alam mo, ano na lang yan alibay na lang yan. 'Di ba? Dahil hindi makapagpigil ang mga sarili. So, ginagawa nila na sinisisi na lang sa ibang tao. Okay. O sige, sir, punta tayo sa next. Okay, ang next topic naman natin ay online. Online. Yeah, may nagtanong kanina, online. Ito talaga, bakit online? Ito kasi ay, alam naman natin, prone and subject to abuse. 'Di ba? So, anong klaseng mga dyan? yes, darating. Pambabastos? Ito, pwede yung through chat, through calling, pwede lahat yan. Pero ang pinaka-objective dito, yung gender-based sexual harassment that causes or likely to cause doon sa victim. Anong magdudulot o resulta? Emotional, psychological, o kaya yung personal safety niya. So, kung yung mga categories na yon ang matatamaan, possible ka ngayon maging liable dyan sa Safe Spaces Law plus through online. Dadagdagan pa natin. So, alam na nga natin na meron nga ganun batas. Opo. Okay. Ngayon, pag nag-send ka ngayon ng mga nude pictures, Nako, ang daming bawal dalawa dyan. na ngayon ng batas ang nabaviolate mo. Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Di ba? Paano kung nagkaroon ka ngayon ng mga slanderous or libelous na mga sinasabi ron, mga messages? Pasok din Dadagdag na naman ngayon libel. sa cybercrime under cyber libel. Cyber libel. Di ba? So may kaso ko na rito. Patong-patong, no? Yes, yun na nga yung point ko dun. Oo. So, hindi lang siya mag-ingat isa. dapat. Mag-ingat dapat online. Kaya okay, nga, meron sige. tayong sabihin, di ba? Think before you click. Oo. Higit sa balita, aksyon. Okay, sige. Yan. Ayan. Naipasok pa. Oo nga Sir, educational. Okay. Educational naman, ito yung applicable sa teachers. Teachers lang ba yan? Kasi usually kasi, di ba sabi ko nga before, pababa, ito this time, even in same level na. Student to student? Pwede na ngayon, teachers to student or students to teachers. Meron din Pabaliktad ganyan. na. Yes. Oo. Meron na ngayong ganito. So ngayon, meron kasi mga duties yung mga schools na kung saan itong batas na to ay ipopost sa tinatawag natin conspicuous places. Pag sinabi natin conspicuous places, ito yung mga obvious places o yung madaling makita. So doon mo ilalagay yung batas na to or mga sabihin natin memo na merong ganitong batas at ito yung mga bawal. And then yung obligation din or duty ng school is gagawa rin sila ng CODI or yung Committee on Decorum and Investigation. Tsaka meron diyang officer in charge na magre-receive ng mga complaints regarding sa gender-based sexual harassment na nangyayari sa school. Okay. May na-miss ba tayo sa mga areas na pwedeng mangyari itong Safe Spaces Act na to, yung pamabastos na yan? Wala naman na, no? Meron. Siguro balikan lang natin ng bahagya bago tayo dumako dito. Yung qualified form. Yan, yung form. Okay. Kasi when we say qualified form, ito yung medyo pinabigat yung parusa. Paano ba na natin nangyayari yung qualified form? Unang-una nangyayari yung pambabastos sa PUVs. Sabi nga natin kanina sa bus. Well, let's say ang naka-violate na itong batas na to ay yung driver. Opo. Anong mangyayari? Na-violate niya na itong batas na to and then pag nireport mo sa LTO, pwedeng masuspend or revocation ng license. Mas matindi yung ano? Yes. Mas matindi yung pwedeng parusa. What if kung yung operator ang naka-violate? Pwede ngayon matanggal yung franchise
gagamitin natin o susumbong natin sa LTFRB. Okay. Next naman, sabihin naman natin, ang victims dito ay yung minors, seniors, PWDs. Ito ay qualified form also. Bakit? Ang common denominators na itong mga to ay generally weak. Generally, ito yung mga iniingatan nating mga tao. Ang comment nila dito, attorney, walang evidence. Tingin lang ng babae na sila'y nabastos. Paano yun? Paano mo malalaban yan? O kaya kahit sa online, nabubura daw, wala nang screenshot. Wait lang. Doon muna tayo sa may tinitignan lang. Stalking. Oo. Wala kasi yan eh. Walang penalty yan. Walang parusa yan. Dapat accompanied. So yun yung stalking plus kung may ginagawa, it's either verbally or demonstrated, yun yung may parusa. Kung tinitingnan mo lang, no harm done. Okay. Hindi siya dito. Hindi siya dito. Oo, hindi siya papasok dito. Pero po pwede may ibang kaso. Doon papasok naman pala Saan natin yun. pag-usapan yung unjust Oo vexation? nga eh. Unjust vexation naman pala siya. Yan yung papasok. Sir, panghuli na lamang. Medyo nakakabitin naman tong safe spaces. Ang laki pa pala nito. Lawak pa pala. Ano na lang po ang dapat gawin ng mga tao na feeling nila ay sila ay nalabag yung kanilang safe space, di ba? At paano yung dapat nilang action dito? At baka may mga gusto kumonsulta sa inyo. Ang dami mo nagtatanong, baka pwede dumiretso na sa inyo to. Pwede naman, mamaya natin promote yan. Okay, ang gagawin nila, unang-una, yung mga victims muna, syempre unang-una, ingatan yung sarili. Kayo po, ingatan natin ating mga sarili kasi alam naman natin, naglaganap ang mga masasamang loob ngayon. Next, paano natin i-enforce sa ating mga karapatan? Seek a lawyer. Pwede sa akin mag-consult. And pwede rin tayong pumunta sa PAO, Public Attorney's Office. Pwede rin sa Women's and Children's Desk, sa pinakamalapit na police station, or any enforcers na naka-distribute all over the Philippines. Meron naman yan. Opo, diba? And i-segue mo na, sir. Yun. Again, kung gusto nyo for free consultation, pwede nyo pong i-check yung aking Facebook page, Attorney Ace Randolph Forado. Meron din po akong mga vlogs sa mga batas sa aking YouTube channel. And pasalamatan ko na rin yung aking isa ako sa business partner dyan ng North Point Real Estate Marketing Corporation. Nice. Makikita po sa Castillejo, Zambales. Baka pwede ka na rin kumuha ng lupa doon. Bentahan na rin kita. Pag-iipunan natin yan. Syempre Attorney, naman. maraming salamat. Nakakatuwa at napakahusay talaga magpaliwanag ni Attorney Ace. Mga kapatid, social media content creator din po itong abogadong ito. Talaga nagpapaliwanag po ng mga batas online para mas maunawaan po natin. At kayo po, pwede kayong magpa-consult din or magsabi ng inyong mga concerns regarding on certain legal issues Free or po matters. Yan, free. At libre. Libre yan. Message Grabe lang naman. po, Napakabuti naman itong mamang to. Maraming salamat.